bago naganap ang panunumpa kahapon bilang presiding officer ni Senator Chis Escudero, halos napakaraming mga abogado, mga di umano ay mga constitutionalist, mga law professors at iba-iba pa, na ang ilan sa kanila gusto talagang itulak na umpisahan na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mayroon silang mga isinasite na mga jurisprudence at maging ang konstitusyon ay sinasite nila. Lalo na doon sa word na forthwith. Diyan, marami talaga akong narinig na mga abogado na ginagamit yung forthwith na word na yan. Kaya lang, yung sinasabi nila na agad-agad maglitis, tiyempong adjourn ang Senado. Kaya paano makapagsisimula sila ng impeachment proceedings? I-adjourn nga. Alam niyo po, mga kababayan, iba't ibang mga opinion ng mga abogado. Yan po ay opinion lamang. Ang desisyon tungkol sa impeachment complaint ay nakasalalay sa Senado. Yan ay talaga namang nakasaad na malinaw sa Article 11, Section 3, Paragraph 6, na malinaw na sinasabi doon. Anong sabi doon sa article na yan? Mabasahin ko lang po. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Diba? Ang Senado ang may sulong kapangyarihan lamang na subukan at magdesisyon sa lahat ng usaping impeachment. Senado lamang. Tayong mga mamamayan, maaari tayong mag-utos sa kanila, subalit ang ating utos ay mananatiling utos lamang. Kahit pasabihin natin na magsimula na kayo, wala rin tayong magagawa. Bakit? Senado lamang ang may kapangyarihan subukan at magdesisyon tungkol sa usaping impeachment. Sabi nga, try and decide. Ano ba yung sa Tagalog ang try? Subukan, di ba? Decide, magdesisyon. Sila lamang. Adjourn ng Kongreso ng February 5. Paano matatry and decide dun sa impeachment complaint? Adjourn nga. Di ba? May mga palusot yan ng iba't ibang mga ayaw kay BP Sara at gusto talaga ng impeachment. Yun na naman ang isinisitas sa isang section ng saligang batas, yung salitang forthwith. Talagang napakalabo talaga ng pang-intindi, no? Yung forthwith na yan, kung ako sa inyo, bago sana nangyari kahapon ang panunumpa ni Senator Chis Escudero, sana nag-Supreme Court na lang kayo. Kayong mga maiingay na mga tinatawag na legal luminaries, mga law professors, mga constitutionalist at iba pang tao, dapat nagsampa na lang kayo ng usapin tungkol sa forthwith na yan para ipaliwanag na ng Supreme Court kung ano ba ang kahulugan ng forthwith na yan. Bakit hindi ninyong ginagawa? Kasi nga hindi naman kasi maaaring mag-utos ang Supreme Court sa Senado .
Pwede lang magdeklara ng unconstitutional kung talagang ang unconstitutional yung gawain ng Senado at Kongreso. Tingnan mo, may pending na petition sa Supreme Court ang magkabilang panig. Sa panig ni BP Sara at sa panig naman ng mga gustong ng impeachment trial. Hanggang ngayon hindi ina-action na ng Supreme Court. Dahil nga, ang akin lamang opinion dito, hindi nga talaga pwedeng makialam ang Supreme Court sa trabaho ng Senado. Dahil sila po ay may kanya-kanyang sariling trabaho. Walang pakialamahan. Walang pakialamanan. Ngayon, nanumpa na kahapon si Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. At mamaya yata ay manunumpa ang mga senator judges, magiging senator judges. Ngayon, natupad na yung isinasaad ng saligang batas. Kapag nag-convene na mamaya at naging nanumpa na ang mga senator judges, yan, nakasalalay na rin sa kanila kung ano ang mangyayari sa impeachment complaint na yan. Nakasalalay na sa mga senador. Kung magta-trial ba sila o i-dismiss, bakit? Mabubuo na mamaya ang impeachment court. At ang impeachment court, sila ang may kapangyarihan magdesisyon. Halimbawa, nagdesisyon na i-trial, trial. Nagdesisyon na i-dismiss, dismiss. Maaari bang iapila ang desisyon ng impeachment court? Hindi. Wala na. Pag sinabing i-dismiss na yan at nagkaisa ang majority ng membro ng Senado na i-dismiss, wala na tayong magagawa. Kahit pa ikaw ay gustong-gusto mong matuloy ang impeachment proceedings. Wala na. Hindi po appealable ang desisyon ng impeachment court. Hindi po may apela ito sa Supreme Court sapagkat yan ay political process na ginagarantiyahan ng saligang batas mismo. Hindi po may apela yan. At yan ay nakasaad din sa Article 11 na sinasabi, judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal from office and disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines. But the party convicted shall nevertheless be liable and subject to prosecution, trial, punishment according to law. Diba? Yan yun eh. Hindi na po yun na may aapila yung desisyon ng Supreme Court. Sapagkat removal from office lang yan. Pagtanggal lang yan sa opisina. Kaya yung sinasabi ng ilang mga maraming abogado na ebidensya daw, malakas ang ebidensya, mahinang ebidensya, ay mayroon naman talaga mga desisyon ng Supreme Court dyan na yung impeachment proceeding ay isang political process yan. Hindi po yan may tuturing na judicial process, political process yan. At kung ako ang magiging senador at magiging hukom sa impeachment trial, hindi ko kailangan ng ebidensya. Hindi ko kailangan kung may ebidensya ba laban sa isang opisyal. Bakit? Kung ako ang magdidesisyon, hindi ko kailangan ng ebidensya yan. Bakit? Nandun ako sa mundo ng politika eh. Pero magiging legal basis pa rin ang aking boto. Hindi ko kailangan ng mga matitibay na ebidensya. Bakit? Hindi naman yun kasi korte para pagbasihan mo sa iyong desisyon. Sabi nga ng desisyon ng Supreme Court, political process yan. Hindi mo kailangan dyan ang ebidensya na matibay o mahina. Kung ako ay kampi sa isang politiko na ini-impeach ng Senado at dumaranas ng impeachment proceeding o impeachment trial, kakampihan ko yung politikong gusto ko. Yun ay i-acquit ko siya. Political process, hindi naman judicial process yan eh. May magagawa ba sila? Wala. Bakit? Ay nasa kapangyarihan nga ng Senado ang pagdidesisyon.
tungkol sa usapin ng impeachment. Kaya wala dyan yung mga sinasabi ng mga pro-impeachment na base baka daw pag nagbago daw ang isip ng mga pro-Sara senators, pag nakita ang ebidensya, naku po, anong ebidensya yung pinagsasabi nila? Doon nyo ilatag yung ebidensya na yan sa anti-graft court. Saan yun? Sandigan Bayan. Paano makakapunta sa Sandigan Bayan? Abay, mag-ombudsman muna kayo. Sampahan nyo ang impeachable officer sa ombudsman. At nang maisampa ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Doon pwede mag-sumiti ng matitibay na ebidensya. Pero sa Senado, kahit mag-sumiti kayo ng matitibay na ebidensya, wala namang saysay yun eh. Kung lalo na kung ang isang senador may kinikilingan talaga at may pinapaborang politiko, wala kayong magagawa. Dahil political process yan. Hindi naman yan judicial process. Ang linaw ng binasa ko kanina eh, na the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Sila lamang po ang may sulong kapangyarihan. Walang kapangyarihan ang mga iba't ibang mga law professors, maging ang mga prosecutors ng Kongreso na nagsampa ng reklamo. Wala silang kapangyarihan. Ni hindi sila maaaring mag-utos. Dahil ang Senado lamang ang ginagarantiyahan ng ating saligang batas na magsagawa nito. Sa ayaw at sa gusto natin, ganun talaga. Senado lamang ang binigyan ng kapangyarihan. Tayong mga mamamayan, gustuin man natin na ma-impeach si Sara o ma-acquit, kung ang Senado nagdesisyon, pabor man kay Sara o hindi pabor, wala tayong magagawa. Tanggapin, lalo na at hindi naman maia-apila yun. Kaya, sorry na lang, no? Sa mga nagsampa ng impeachment complaint kung may basura ang impeachment complaint. Kasi kapag nag-convene na yan at umupo na ang mga senador bilang senator judges, dyan na ngayon may pagkakataon ng isang senador na mag-hain ng motion to dismiss. Bakit? Meron naman siyang karapatan mag-hain ng motion to dismiss. Bakit? Sa judicial process nga pwedeng i-dismiss outright yung isang kaso ng isang judge Lamang ang kaibahan sa judicial sitting, mayroon pang lalapitan. Dalawa pa. Ang appellate court at ang higher court na Supreme Court. Dito, kapag dinismiss yan, wala na. Iyakan na lang ang mga pro-impeachment. At kung sakali naman, natuloy ang trial bago ang June 30 at nagkaroon ng hapag-hatol at na-convict si Sara, ganoon naman talaga. Wala. Iyakan din ang mga supporter ni Sara. Pareho. Papaano kung ma-dismiss talaga yan? Hindi na makakatawid sa 20th Congress. Kung di-dismiss na ngayon bago ang June 30. Dahil isa lang sa senador ang maghain ng motion to dismiss. At kapag nagkaroon sila ng butuhan diyan sa plenary, lumamang ang motion na i-dismiss, patay ang impeachment complete. Sa susunod na lamang kayo maghain. At kung sakali naman hindi natapos ang trial, nagtapos ang Kongreso sa June 30, pwede naman pabuksan sa 28th Congress. Kaya lang may bagong uupo na 12 senador. Pag yan, mayroon na naman doon naghain ng motion to dismiss, patay na naman. Lalo na sa usaping legal na hindi na pwedeng dalhin ang anumang mga usapin ng 19th Congress sa 20th Congress. Nandoon yun sa Rule 44 ng Senate Rules. Ang nakalagay doon, all matters. Kaya yung palusot ng ibang mga abogado na hindi daw kasali ang impeachment. Ano ba yung impeachment? Matter ba yan o hindi? Natural matters yan. Kaya all matters kasama ang impeachment. Kaya malabo. Maaaring mabasura na yung impeachment
kung hindi man ma-dismiss ngayong 19th Congress, tiyak sa 20th Congress, may kalalagyang impeachment complaint. Timbuang yan. Kaya kung gusto nyo pabilisan itong 19th Congress, sige, mag-trial kayo, manonood kami. Mag-desisyon kayo, convict or acquit. Ayun. Bago mag-June 30, magkaroon kayo ng desisyon. Convicted man yan o acquittal. Wala na kaming magagawa. Sa panig ng mga supporter ni Sara, kapag na-convict, wala na tayong magagawa. Sa panig naman ng mga pro-impeachment kapag na-acquit, wala na kayong magagawa. Bakit? Ang Senado lamang ang tanging may kapangyarihan magdesisyon sa usaping impeachment. Gaya ng aking sinitas mula sa Article 11, Section 3, Paragraph 6. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Yan lang po mga kababayan. Maraming salamat po.